What's this? Yeah. At dahil nga sa namiss kong kumain ng champuradong dinurado na may sili, syempre nagluto ako, alangan manghingi ako. O di kaya magantay ng may ikakasal para lang makatikim nito. O di ba may gata pa, champurado talaga yung itsura. O may sili nga lang. So first and foremost, syempre pupunta na naman tayo dito sa palengke sa may Dumaguete. Charot. Para bumili ng mga laman loob or in English, organ meat. Nanito ko na lang din napag-alaman. Salamat doon sa nag-comment. Buong akala ko man kasi ang English ng laman loob, inside meat, organ meat palabi. Bali, bumili po ako dyan ng 2 kilo. Mix na yan. Kasama na yung langaw. Di ko na maalala yung presyo kung magkano. Tapos nang hingi ako ng 2 bag ng dugo. Di ko lang sure kung ilang sisi yan. Binibigay lang din pala ang dugo kapag sinabi mong magdidinuguan ka. Akala ko binibenta din nila. Kasi sa Saudi binibili 500 isang bag. Pag uwi ko sa bahay, ilulunay ko muna siya. Or pakukuluan ba. Sa tubig na may asin, suka, tanglad at konting formalin. Charot. Sa loob ng 7 million milliseconds para malambot na malambot siya talaga. Habang inaantay ko pa yan lumambot, pagkatapos kong kumembot, nagpunta muna ako dito sa may kalsada para kumuha ng kalamyas. Wala na pala masyadong bunga yung kamyas namin noong mga panahon na ito kasi taglagas na, pero pagdating ng tagsibol, magbubloom na naman yan. At mamumulaklak ng madami, parang cherry blossom. Bale, nagtortor na lang po yung ginawa ko dyan. Kasi meron pa rin naman yung mga bunga, basta masipag ka lang maghanap. Ayun no, mga nasa itaas, nasa sulok, ganyan. Nung sa tingin ko sapat naman na yung mga natortor ko ng kamyas. Bumaba na ako, syempre, alangan maglambitin ta ako dyan. Medyo marami-rami naman yung nakuha ko kahit papano. Okay na to Ngayon ay sisimulan ko na, wait lang, pangit yung entrada ko, ulitin natin. Ayan, diba? May pakimbot pa. Sisimulan ko na ngayong hiwa-hiwain ng maliliit itong mga inlunay ko na organ meat. Mga puso, atay, baga, kidney, bituka, tuwalya, face towel, tsaka libro. Ay, taray, pang static yung shot natin ngayon na. Ganito yung mga kuha ng mga chef, diba, na nagko-cooking vlog. Tapos mga tunog lang ng kutsilyo yung maririnig mo ba? Diba? Ganun yun. Tapos di rin nila pinapakita yung mukha nila, no? Papakita na lang nila pag titikman na. Kasi alam nyo, hindi ko talaga carry yung ganitong pag-deliver ng mga vlog, guys. Magbibideo ako ng ganyan pero saglit lang. Pag may gusto lang akong ipakitang ingredients na close up, mas gusto ko kasi talaga yung na-expose yung mukha ko, parang ganyan, Because I believe that I was perfectly made by God. So, pasasaan pat nilikha ako ng ating may kapal. Bilang kanyang kawangis. Kung itatago ko rin lang ang pagmumukhang ito. Perfectly imperfect. Ayan, nagkapaltos pa yung daliri ko. Ang hirap hiwain. Medyo matigas pa kasi. Gamitan ko na lang ulit ng orasyon para tuluyan ng mahiwa lahat kasama na yung mga aromatics. Ayan, okay na to. Dito naman na tayo ngayon sa gagamitin kong dugo. Sponsored by Red Cross. Hindi siya type A, hindi rin siya type B, kundi type C. Ano to, charger lang? What's this? It's so gross, you know. 2 bag ito, B. Ayan pa yung isa, May diga. Ngayon, lalamasin natin siya sa suka para mawala daw yung lansa. Kunin ko lang saglit yung nabili kong Dato Puti na suka. Tansya lang yung ginawa kong pagbuhos dyan ng suka. Pero hindi naman yung gapatak lang, ha? Nasa 1 cup siguro, ganyan. May mga buo-buo yan na dugo, kaya kailangan durog-durogin. Ano ba ito? Para akong naglalaba ng pinagreglahan ko ba? Ang daming atukol-tukol na dugo. Okay na nga ito. Sabi nila bawal daw masyadong ipakita yung dugo dito sa Facebook ba? Ate, dalaga na ako, ate. Pinaparlangan ko na sa kapatid ko yung dalikan. Tapos pinatong ko na yung kawaling paglulutuan sa may tuunan. Sinibukan ko para dumalang. Okay na to. Magigisa na tayo. Mantika. Ba't wala yung sandok kong nakasabit dyan? Nung mainit na yung mantika, inilagay ko na ang mga aromatic expressions. Bawang, luya, at sibuyas. Nilagyan ko din ng ilang perasong siling panigang. Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang magisa ng sili. Bakit? Sunod naman ay inilaglag ko na ang mga hiniwa-hiwang organ meat. Ay, may hindi pa pala nahiwa binatwalya. Maliit na nga lang siya, so paano to? Panyo na lang tawag dito, hindi na tuwalya, no? Hiwain ko nga muna ito saglit. Ayan, pahabol. Ginisa ko lang yan ng maigi. Hanggang sa yung parabang natutusta na siya, gano'n, nagdidikit-dikit na sa kawali. Parang ganyan,
Pagkatapos ay nilagyan ko ng maraming tubig. Hindi dahil sa magluluto ako ng batchoy, kundi para mapakuluan pa siya ng maigi kasi habang hinihiwa ko kanina yung mga laman loob, medyo matigas pa. Hindi ko pala siya masyadong napalambot nung pinakuluan ko siya sa may tanglad. Kinumisan ko muna si Axel habang nagluluto ako para magmistula naman akong isang ulirang ina. Na may 12 anak. Ang hirap naman maghawak ng bata na ganito. Kailangan isaklangkot to. Ganito yan dapat to. Ayan, ganyan. O, diba naging komportable tayo pareho. Nung malapit ng umukat or mag-drain yung tubig na nilagay ko, tinimplahan ko na patis. Nilagyan ko na rin yan ng asin habang ginigisa. Di ko lang nabidyohan. Pamintitang durog, Vetchini Valderrama. Ano pa ba? Wala na, yun lang. Pero pwede namang lagyan pa ng ibang mga pampalasa yan, like Knorr cubes, ganon. Patutuyuan pa natin yan ng sabaw. Patingin nga ulit, ayan, hindi pa masyadong umukat yung sabaw. Kaya takpan ulit natin yung bibig mo. At ayan, after few hours, tuluyan na po siyang naukatan ng sabaw. Wala na masyadong sabaw, so ilalagay ko na ang mga hiniwa-hiwang kamyas. Ginisa ko lang yan ng kaunti, saka ko na inilagay ang dugo-dugogang. Ba't parang nagmukhang alkitran naman tong dugo na to eh? Galing pa tong Mawasat Hospital yung mga hindi nakapasa sa 500. Kaya ayan, pinamigay na lang sa akin. Charot. Okay na to, luto na siguro ito. Ano? Kasi alam nyo, may mga natitikman akong dinuguan sa karinderya noon. Kulay pink pa talaga yung dugo, B. Kulang pa pala sa luto pagka ganun, no? Antayin lang natin yung maluto hanggang sa mag-dark chocolate na yung kulay. Kaya nga, bukod sa pork blood stew or blood pudding stew na tawag nila dito sa English, tinatawag din nila itong chocolate meat. Pwede rin tinumis, tintad, dinardaraan, bagison, sinugaok, zinagan, dogo-dogo, rogo-dogo, sampay na. Diba? Alam ko yung mga iba't ibang tawag dito. O syempre nag-research ako. Nung ganyan na yung naging kulay, tinikman ko ulit. Medyo tumabang nung may dugo na, kaya tinimplahan ko na naman. Tinikman ko gamit yung sandok at okay naman na yung lasa para sa akin. Tapos ininuman ko na lang ng patis. Ay, ano ba yan? Nalilito na ako. Alam nyo, ang dami kong napapanood na mga nagko-cooking vlog na sikat, million followers na. Tapos yung sandok mismong panghalo nila, yung ginagamit nilang pantikim, pero hindi nyo naman binabash. Ba't nung ako yung gumawa niyan dati, binash nyo ako? Eh, kami-kami lang din naman kakain nito. Napaka-unfair nyo, ha? Anyway, malapit na itong maluto, kaya inilaglag ko na sa huling pagkakataon yung mga siling panigang, galing sa iyong bagang. Okay na to guys, luto na. Kaso, nung hahanguin ko na sana, bigla ko man naalala yung mga nag-comment. Doon sa nauna kong vlog ng pagluluto nito, sabi nila, mas masarap daw kapag lagyan ng gata salvahe. So ayun, dinouble check ko muna yung laman ng wallet ko, be, kung may pambili pa ba ako ng gata. Puro sticker man yung laman, oh, pwede pa to. So ayan, bali isang gata lang po yung kinaya ng budget ko. Yung kokomama na lang yung binili ko para di na tayo magpiga pa, 35 pesos. Sana padalhan man lang tayo nito. Inanlawan ko na rin ng tubig kasi sayang yung natira sa Tetra Pak. Fresh na kakanggata pa naman talaga ito. Kaya malasa siya talaga. Pinakuluan ko lang yan ng pinakuluan hanggang sa maluto yung gata para hindi agad mapanis. Okay na to. Buhatin ko na to. At ayan na po ang ating finished product. Ay, ano ba yan? May langaw pa. Uunahan mo pa ako, di ko pa nga natitikman eh. Kakainin ko muna siya na may kapartner na puto kalasyaw. Kasi sabi nila, perfect combination daw ang puto't dinuguan. Pagtikim ko, masarap yung dinuguan. Mas sumarap nga nung may gata na siya. Yung sa combination naman ng lasa nung puto tsaka dinuguan, parang wala namang kakaiba, B. Nalalasahan ko yung dinuguan, nalalasahan ko din yung puto. Pero para sa akin, wala siyang kakaiba talaga guys na prino-produce na lasa kapag pinagsama mo na yung dalawa. Parang normal lang ba, ganun. Basta masarap yung dinuguan, masarap din yung puto. Kaya para sa akin talaga overrated ang combination na ito. Hindi naman sa hindi ko gusto ha, wala lang talagang kakaiba sa lasa. So ayan, kumuha na lang po ako ng kanin para mas mabusog ako. Kaso ayan, garol na lang po yung natira sa kaldero namin. Kaya pinagtiyagaan ko na lang kahit matigas. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make our people happy.